Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawal na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi nakakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito, at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa sa inyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay, ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David ang pumatay kay Goliath, ang malahiganting Pilisteo na kaaway ng mga Israelita. Mula noon, kinuha na siya ni Haring Saul upang maglingkod sa kanyang army. Naging matagumpay si David sa kanyang mga pakikipaglaban at tinangaan siya ng mga tao. Nainggit sa kanya si Haring Saul. Natakot siya na baka kunin ni David ang paghahari sa kanya. Kaya sa halip na harapin ang mga kaaway ng mga Pilisteo, dinala ni Saul ang 3,000 kawal niya upang hanapin at patayin si David. Isang gabi, habang natutulog ang buong kampo ni Haring Saul, pinasok ni David at ni Abisai ang kampo niya. Nakita ni David na tulog si Saul at nasa ulunan niya ang kanyang sibat. Maaari namang patayin na ni David ang naghahanap na pumatay sa kanya. Pero hindi ito ginawa ni David. Naniwala siya na si Saul ay ang haring hinirang ng Diyos. Ginagalang niya ito at hindi siya naghihiganti. Si David ay nabuhay ng mga 1,000 taon bago dumating si Jesus. Pero ang aral ni Jesus sa ating ebanghelyo ay kanya nang isinabuhay. Mahalin mo ang iyong kaaway. Huwag maghiganti at gawa ng mabuti ang gumagawa ng masama sa inyo. May pagkakataon siyang bumawi sa umuusig sa kanya, pero hindi niya ito ginawa. Namatay nga si Saul,
at si David ang sumunod sa kanya bilang hari. Pero namatay si Saul dahil sa pagkikipagdigma sa mga Pilisteo at hindi sa kamay ni David. Ibinigay din ng Diyos ang paghahari kay David, pero hindi niya ito pinilit na makuha. Ang paghahari ay binibigay sa kanya ng mga tao kasi nakita nila ang kagalingan at kabutihan ni David. Sinunod niya ang mga utos ng Diyos. Ibigay po ninyo sa amin ang iyong banal na Espiritu o Diyos upang magawa namin ang mga aral ni Jesus, lalo na ang mahirap na aral na ibigin ng aming kapwa at ang aming kaaway at gawa ng mabuti ang gumagawa ng masama sa amin. Sa lakas na galing sa Espiritu Santo, magagawa din po namin ito. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.